Yun po, hello po sa lahat, sa mga nandito po, mga kaibigan namin present. Sa mga makakanood po nito, hello po sa inyo, yung mga kapamilya, kami po ang Sins of the Father. That's Francine! Good evening po everyone. Ready na po ako sa Ready na? Wow! JC! Hi, good evening everyone, friends from the media, our viewers. Masaya-masaya kami na mga kasama natin kayo ngayon and I hope you guys enjoy. RK! Magandang gabi po sa inyong mga... Kuya RK daw pala, sabi kanina. Yes. Thank you, Mayor. So yun, sa mga friends natin from the media and sa lahat ng nakatulong ngayon, magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you for joining us. Blonde Era, Shaina Magdayaw. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you for making time. Kung nakasama namin kayo dun sa premiere, maraming salamat. Dahil hanggang ngayon, nandito pa rin ang support ninyo sa amin at sa aming show na pinagkikirahan. So, thank you. Jessie Mendiola. Hello, good evening po sa inyong lahat, our beloved media. Magandang gabi po. Thank you for being with us. Dito pa talaga sa QI. Diba? Immersive video. Kakaiba. So, thank you so much for being with us tonight. Umikot kami kanina, nag-set tour kami. Yes! Jack! Ayan, again, good evening at marami pong salamat sa suporta nyo at again, sana hanggang dulo suportahan nyo. Alright, Season 2. Before we begin with Season 2, kamusta yung experience nyo with Season 1? How was it? Francine and Seth, kayo muna. Sa totoo lang, nung unang-una, bago po kami magsimula, sobrang pinakabahan. Ako, kaming dalawa. Si Francine, siya yung mas nauna mag-taping. Okay. Kesa sa akin. So may head start na siya. Oo, siya yung parang mini-message na lang, pinakamusta ko sa taping, kamusta, ganyan. Tapos, syempre, yung team din, yung JRB Production, first time lang din namin makaka-work, yung lahat ng directors po namin, first time din namin makatrabaho. So, para sa amin, talagang nakaramdam kami ng kaba talaga. Kaba, takot, pressure. Pero nung ginagawa namin until now, till today, sobrang daming nabuong pagkakaibigan, samahan, and minsan pag nagkakausap kami Kuya Jay, sabi namin Kuya Jay, parang tagal na natin nagsisimula, parang minsan dahil punong-puno ng aral, yun ang pinaka-nagustuhan ko dito sa set na to. Sobrang aral, alam ko ng mga directors namin na sobra kaming, sobra kaming gahol matuto, kumbaga. Gawin makapulot ng aral. Hindi na sa mga director, syempre, mga naka-excel na rin po namin. So para kayong sponge dito ng tagamat ng wisdom, ng learning. So yun yung namin, yun yung first na naramdaman namin dito. And ngayon, season 2 na tayo. So. I know. Francine, do you share the same sentiment? Ako po yung talagang pinakakinabahan. Kasi kasama po ako sa mga nag-day 1 agad. Kami po nila Tita Lod, sila Kuya Jay. Tapos si King, yung pamangkin ko. Dito po masasabi ko na sa season 1, marami po akong natutunan. From our directors, sa mga staff, sa buong production, sila po talaga yung teachers namin dito. Nakikita ko nga po na maraming nakakapansin at nakaka-recognize ng maturity ng acting namin. And we owe it to JRB Production, kina-direct po talaga. And of course, ang mga tulong ng mga co-actors namin kasi iba na yung pressure namin pag pila-direct tapos sa kanila pinapagaan nila kaya mas nagiging fun yung trabaho. Alright. Saka Kuya Jay, inamin kayo sa mga directors namin na talagang kinakabahan kami. Talagang nung And that's okay, di ba? Sobrang as in, na-intimidate kami, sobrang parang talagang naramdaman namin kung saan kami pupunta. Okay. Naramdaman namin kung ano yung pupuntahan namin, kung asan kami ngayon. Para sa amin, yun yung hinahanap namin. Wait, okay yan pagsasimula. Hanggang ngayon ba kinakabahan pa rin? Meron pa rin naman. Meron pa rin. Hindi nawawala yung kaba eh. Hindi nawawala kasi ginagawa sa amin, syempre kami, hindi lang iniisip namin sarili namin eh. Iniisip namin yung yung Sins of the Father. Siyempre, yung pressure nun sa amin, talagang hindi mawawala, hindi maiiwasan. Pero good yun para ma-maintain yung core namin dito sa mas madaldal na
Kala Direct FM. Dati hindi talaga. Yung mga first week namin na Tahimik, no? Tahimik talaga. Sobrang, ayun pala, hindi. Ngayon, madaldal na, mas nakakapag-open na ako kay That's kami, good. kay Direct. Lalo po sa kanya, ngayon po, pag lumalapit po ako sa kanya, i-spray niyo po ako ng alcohol. Ganun na po. Dinidisinfect ka. Opo, dinidisinfect niya ako. Pero yun po, yung kaba, hindi naman po yung nawawala sa amin. Kasi lagi naman kami, parang ako po, at least for me, lagi yung feeling ko parang day one pa din. So yun po. Alright. Jessie, ikaw naman, sa pagbabalik mo, may kaba din. Oo, meron talaga. Pero ngayon, wala na. Kabado pa rin ako sa eksena. Okay. Kasi very unpredictable din yung scenes ko. Okay. Yun na, kami dito sa show na to, ang productions, of course, sila na ano talaga, we love to cater to our audience. So, pinupulsuhan talaga namin kung ano yung gusto nila. And I think yun din yung advantage ng hindi canned show. Kasi kahit pa paano yung revisions, nakakatulong siya, mas mabigyan ng layers sa show. Right. Magkakaroon ng dagdag, magkakaroon ng mas malaman sa mga eksena. Saka pwede magpasok ng current Yes! news or events or Yes, very current. parang a new scam na New na-discover, characters. di ba? New characters. Barbie, di ba? Para, kumbaga, sorry for the term, pero para tumabang pa yung show. Okay. Nakakatuwa lang din kasi it's first time ko actually, nagulat ako na very collaborative pala yung experience ito sa JRB. Kasi Direct J, yes! Malagpakan ko na si Direct J. And, Pinalik ka na niya? yes! Oh! Diba? Siya din po umuupo sa editing. I know. Nakakatuwa kasi yung nakikita mo yung growth ng mga kasama mo sa show, sa industry, and I'm really happy na our industry is opening up. Diba? Kumbaga, pag may concerns ka sa production or sa story, all you have to do is talk to the production and talagang papakintay ka nila. And I'm really grateful for the growth of the show also, the growth of the characters, and I can't wait na mapanood na ating mga kapamilya ko. Kasi Yun na nga. marami pang nakakakabang. Mamaya pag-uusapan natin yan. RK Shaina, kamusta? Season 1, how would you assess how your characters or the story went? I know, di ba? Paano ko ba sisimulan? Mahirap kasi yung role. Hindi siya like what I said, kaya rin siguro napayes ako dito sa show na to. Because isa siyang character na hindi ko pa nagagampanan ever. But also personally, as an actress, natutuwa ako because it's a collaboration sa mga artista na mga nakatrabaho ko na from way back. Like CJ, I think we've grown talaga because the last time na nagkatrabaho kami was years ago for Nathaniel. So, ang tagal-tagal na. So yeah, I think na-appreciate ko yung collaboration kasi there's always something new. And syempre, bawat tao na nakaka-eksena mo, nakaka-contribute yun sa magic ng show. So that's for my role. Pero syempre, to be part of a show that speaks to the audiences, parang feeling ko to our viewers, sobrang importante yun ngayon. So kailangan natin yung mga shows na kagaya nito, na parang siyang advocacy. Right. Diba? Hindi lang siya napakasimple. Entertainment. Yes. Although there's really nothing wrong with that. That's But, true. you know, gusto natin na magbigay ng mas relatable pang material sa Mas may ating mga purpose. manood. Yes. To educate them also, mas lalo na sa mga, yan, right now, yung mga na-scam, and unfortunately, maraming mga krimen na nangyayari pa rin sa ating mundo, not just in the Philippines, na marami pa kami itatato. Season 2 will actually be more challenging for Attorney Lea kasi parang ngayon palang din umiinit ang mga eksena at ngayon palang nag-unfold. So, yun, I'm also just looking forward to collaborating with my co-actors. Mamaya may question ako tungkol dyan, pero mamaya na. Si RK muna. Season 1, how was it for you? Season 1, syempre in every project naman na sisimulan mo, hindi nawawala talaga yung kapay. Kasi ako rin, kakabalik ko lang ng teleserye. Nakakapang lang. Nakakapag,
malaki. And syempre, relationship building yan with your co-actors, it's my first time working with JRB Creative Productions. Merong reunion, meron din first time katrabaho sa mga direktor, mga artista. So, hinahanap mo lang talaga kung saan ka mag-fit dun sa puzzle. And as you go along slowly, realize mo and you find your rhythm, your workflow, and nakikilala mo yung mga kasama mo. And it's a good feeling na somehow napupunta ka na doon sa magandang flow na yun. And that's why we have Book 2 kasi it has been a blast. Season 1 was challenging but at the same time it's very rewarding kasi meron kaming mission eh. Diba? It's sabi nga ni Jay, meron siyang mission to make people aware of these things. And every time pumunta kami sa set, every time may binubuo kaming taping sa isang araw, nandun, yun yung drive namin, motivation namin to make everything better for the audience and for the people na pinagdadaanan. So it has been a blast and we're very much looking forward for Book 2. And sabi nga ni Jomo Diaz kanina, Book 2 will be wild. Sabi niya gano'n. JC, kumusta? Season 1. Consistent yung hair, in fairness to you. Ang tough sa maintenance. Parang kayo, May kay siya. Salon yung mag-asawa. Book 1, we really started the show really high. Sa mga eksena, sa performances, sa story. Kung napanood niyo from day 1, yung intensity namin, if I could rate it, it's like 9 out of 10. Parang gano'n na siya kataas. And I am honestly kinakabahan para sa Book 2 kasi parang ano pa ba yung ibibigay namin. Si Jet, gumawa na siya ng 1 versus 100. That is so tough. Napakahirap ng ginawa niya ngayon. Para sa Book 2, ano pa? So, yun yung inaabangan namin talaga. But, working with the creatives and with our directors and especially kay Jen, we know na, alam mo yun, maganda yung patutunguhan ng story namin. Marami kaming mga tinatakil na very relevant. Pati kami mga actors were very interested to do the scenes talaga kasi alam namin na, alam mo yun, makaka-relate talaga yung mga tao dito. As per my character naman, I am totally enjoying my character. Right hand ka ni di ba? Ni Kuya Joko. Yeah. I fully embraced my character as the killing machine of Kuya Joko. This is my first time to portray a character like this. Kaya nga very grateful ako sa JRP Creatives and sa mga directors namin for making this happen. Tinulungan nila ako i-mold itong character ko na maging ganito. Happy ako kasi we are all, hindi lang ako, but we are all receiving good feedback sa mga viewers namin. Tuloy-tuloy lang yung excitement na nararamdaman nila for us. So kami naman, ganado talaga kami na alam mo yun. Tsaka with Gerald, nagsiset siya ng tone, and really high tone for everyone. Na if this is his performance, kailangan we have to keep up. Alam mo yun yung challenge for everyone. And sa tingin ko lahat kami sumusunod talaga sa leadership niya. And that is one thing na alam mo yun, kinagandahan sa attitude ni Gerald kasi lahat kami na kukuha niya na let's do this all together, we unite, we make this happen. Galingan natin lahat para sa ikagaganda na show. Jay, ang laki kasi ng cast, no? This is the 4th batch na tinawag natin for today. Challenge ba yun sa buong produksyon na ganito kalaki yung mga artistang involved in this project? Challenge, in a way, yes. Kasi syempre kailangan integrated lahat, kailangan buo yung bawat character. And magaling yung team magaling yung creative team. And as an actor, parang ako nasa playground, parang nasa Disneyland. You get to work with actors like this, and everyone's professional, everyone comes ready. Mahal nila yung ginagawa nila, di ba? I've worked with people na they're just there to be there, and I've worked with people like that na talagang passionate at may malasakit, may passion for the craft, for the work. Yes.
sabi ng ganda ng mga sinabi ni JC, but you know, I do try to set the tone, but again, how blessed am I to be able to work with them. And sila Tito Pit, lahat sila Slot, with our directors and the community. I don't know. I think may nagawa ko tama sa buhay ko para makarating ako dito sa sitwasyon na to. And even the young ones, grabe. Sila Francine, sila Zab. Minsan tinitingnan ko lang sila eh. Kasi syempre parang 19 years ago, ako yun eh. So, to see yung passion nila, gusto pa nila mag-evolve. I think si Francine, medyo sa first week namin, di ba, medyo daring. Pwede ba sabihin medyo daring yung, I don't know if nakagawa siya ng ganyan before, but for her to accept that, that's a big challenge para sa kanya. And Seth is also evolving. Yeah, ako naman, as the lead, as the number one on the call sheet on paper, I just try to set the tone, but everyone's amazing. Okay, season 2, anong mangyayari sa mga characters ninyo? Saan na pupunta without spoiling or giving away too much? Kuya RK, saan pupunta ang character mo? There's a lot of whys sa character. Bakit ganun siya? Bakit ganito yung naging takbo ng character na sa season 1? As for Johnny, syempre tuloy-tuloy yung he really wants to do good sa trabaho niya. You know, being a police officer. He's a lot of things, pero gusto nang gawin ng tama yung trabaho niya. Siyempre bumabangga yung sa premise ng kwento. May maraming nangyayaring scam sa paligid niya. And gusto niyang habulin yun. Gusto niyang maabot yung punot-punot. But of course, along the way, by doing so, syempre yung relationship niya with Agnes, which is his character, marireveal, hindi natin alam is it for the better or for the worse. Syempre, ma-uncover din kung bakit siya gano'n as a person, bakit gano'n yung ugali niya. And then also, yung init ng ulo na kay Samuel. Diba? Mas marami pang mga uncover na scenarios na makikita sila, makikilala niya si Samuel. And who knows? Diba? Saan na pupunta yun? Saan pupunta yun? And marami pa actually, sobrang kanina nung binabasa ko yung sinend nila sa amin. And so, nakakakaba, but at the same time, tama yung gusto ko yung sinabi ni Gerald na maybe may ginawa na akong tama sa buhay ko na mapasama ako dito sa Lina, sa upuan na to. And I'm very thankful for Gerald and JRB Creative Production for giving me this. So you haven't shot season 2 yet? Wala pa? Or parts? Little parts of it? Na-shoot na, no? Kakasimula pa lang. Shaina, saan pupunta ang character mo dito? Well, sa mga nanood ng episode, was it last night, na-meet ko na ang aking anak, si King. And parang, dahil ako yung parang huling talagang nakilala or ng mga viewers, they've been asking kung sino ba talaga yung nanay ni King. So, na-reveal na natin yon and syempre inevitable na magkikita kami ni Jay. Just a little information na nagawa na namin yung first meeting na dapat ninyong abangan. Pero marami pa because she is very layered, like what I said. Makulay ang kanyang past, makulay rin ang kanyang present. So even ako personally, it is a challenge and a struggle for me na timplahin at buuhin si Attorney Leia, but fortunately, mga nakatrabaho ko nitong mga to. So meron siguro kaming chemistry maski off-cam. And more than anything, mas nangingibabaw yung teamwork. And kung ano man yung napapanood ninyo sa mga eksena, hindi naman yung lalabas ng ganun kaganda if hindi sila nagbibigay sa akin as my co-actors. Kaya I'm very grateful. And also, I wanna commend our creatives. Kasama na si kasama na si Gerald dyan, na laging nag-i-inject ng mga
mga insights na mas magpapaganda pa at kumbaga parang kung merong mga story or merong mga maliliit na mga factors na kini-question ng ating viewers, nandyan si Gerald to actually enlighten. Siya ang abogado na ano. No, really, he's very very proactive siya. Well, kasi nung bata kami sa Nathaniel, he was already a good captain. He was already a good leading man. And I could feel na he was really very supportive. Pero first time ko siyang nakikita na nag-bloom as an artist. Bilang proactive sa creative and now pati sa pagdidirect. Right. But also our writers, hindi siguro hindi ko mabubuo yung season 2 or hindi ako makakapasok sa set namin ng maayos kung hindi nila ako ine-enlighten dahil ang dami-dami kong katanungan kay Attorney Lea. Kasi legal yung sa'yo di ba? Not only that, yung mga pinanggagalingan pa niya and all. So I'm really very grateful na hindi sila napapagod sa kakasagot ng aking mga tanong para ma-portray ko ng mabuti ang aking role. Nangunguna na po dun si JRB. Ayan, tinignan niya ako ngayon. Kasi ako lagi ang nagtatanong, bakit mo ginagawa ni Lea to? Saan mo nanggagaling? But nagpapasalamat ako na nandyan yung mga creatives natin, isang tao lang, and they're there to answer my questions. And also, our directors, of course. Sila ang mga nakakakita kasi sila yung nanunood sa monitor. So, we are really very grateful to be guided by our directors. Okay. Siguro, dagdag na ako sa sinabi ni Shai is, as siguro napansin nyo na medyo parang very complex talaga yung character niya. Kasi sa mga nakakanood, sa mga nanonood sa amin, they're very excited sa pagkikita namin. Ano ba yung, kasi obviously I think, alam na ng tao na siya yung nanay ng ano po, right? I can only say na kung hindi si Shai na yung gumanap ng Attorney Lea, hindi mag-work yung character. Talaga? No, joke. Kasi it's, di ba, like, I couldn't imagine me as an actor na nandun ako sa sitwasyon niya. Kasi yung limited sa ngayon, yung street, yung mga pwedeng sabihin. And even yung exposure niya as asawa ni JC, Jacob. And it's so hard para, tingin nga, sabi nga niya, medyo hirap ng dun siya i-crack yung ano. That's so hard. Hindi lang alam pa ng tao kung gano'ng mahirap yan. That's why I said, kung hindi po si Shai na yan, I don't think tatayin yung character niya. It takes a seasoned actor for that, to pull off that. It really does. I mean, hindi ko lang ito sinasabi. Pero lilibre mo ako mamaya. Actually, napang-transfer ko na sa'yo. Okay. Yung Gcash mo na lang. Dahil hindi ko lang ito sinasabi, I know how hard that is. I can't imagine kung ako nasa sitwasyon yung believe hindi ako ganun magaling para isayo yun. Yeah. And yun nga, nangingilabot na ako ngayon pa lang. There's a scene na nakita, anyways, malapit na yan, sa scene, nakita na kami, and then, nagawa na namin yun po ang kailangan. Yes, and then, ano naman yung mag-asawa, and then dumating si Jacob, yung character niya, I'm excited kasi parang, even when I was in the scene and just looking at him, parang, that confrontation, no? Confrontation, revelation, andun yung mga bata, andun yung nanay ko. That moment. So, alam mo yun, so excited ako for that, and I'm sure marami din excited sa mga nakikita kong comments and, viewers. So, isa din yan na dapat abangan sa season, book 2. Yeah, season 2.